Masayang araw mga ka-PL. Matagal na palang alam ni Mayor Alfred Romualdez, kapatid ni Martin Romualdez, mga kababayan, itong napakalalang korupsyon na sa ating bansa. Natandaan nyo po noong panahon na sinusuri ho nila ang San Juanico Bridge dahil nga ipaparenovate. Noong mga panahon na yon, mga kababayan, ilang buwan na po nakalipas, nasabi na po mismo ni Mayor Alfred Romualdez, mga kababayan, na malala na ang korupsyon sa ating bansa. O mantakin nyo yan, mga kababayan. Kapatid ng speaker, na itong speaker ngayon talagang itinutumbok na ng mga resource person na pinatatawag sa Blue Ribbon Committee. Alam niya na. Noon pa lang. Hindi pa lumabas siya si Gutesa. Wala pang investigasyon sa flood control project. Mas lalong wala pa si Diskaya. Pero si Alfred Romualdez, wala na. Nalaman niya na kaagad. Parang meron ng, sabi niya, parang meron ng nangyaring korupsyon. Hindi ho kayo nagkakamali, Sir Alfred. Mismong kapatid mo ang ikinakanta ngayon ng mga resource person sa Blue Ribbon Committee. O ito ho yung video ni Mayor Alfred Romualdez, mga kababayan. Romualdez sa Romualdez na ho ito ngayon. Yung presidente, kadugo nila. Yung speaker, kapatid niya. Sana, sir, mismong kayo po ang lumaban sa napakalalang korupsyon na nangyayari na ho sa bansa ngayon. Sana magsalita ho kayo, sir. At nang sa ganun, hindi masabi ng ating mga kababayan na baka lahat ng mga may pilidong Romualdez, mga kawatan, kahit papaano kayo ho, hindi ho kayo maakusahan ng ating mga kababayan. Pero yung kapatid mo, wala na talagang itinuro na ng mga resource person O ito yung video, mga kababayan, ni Mayor Alfred Romualdez. Panoorin po natin. There is something going on that hindi ka nais-nais, like corruption. Pumapalo ng 800 million. Ngayon, pumapalo daw ng 7 billion. Magkano ba talaga? At gaano katagal nila gagawin yan? At kung may sira ba talaga? Ako po, to be quite frank, medyo nalilito din ako. Because I feel that the public should be given all the information pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to? Dahil dyan, ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais, like corruption. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage, at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na to. Kasi mahirap yung pabigla-bigla. This is not the first time. About 20 years ago, that bridge was repaired and ample time was given to the public, almost 6 months preparation. Kaya nawala ho yung walang speculation ng araw na yon. Hindi ko naman sinasabi na dapat itigil muna yung paggawa ng RORO or alternative ways of crossing the San Juanico Strait. Tuloy pa rin yun. It is an emergency, it's needed badly. But I feel experts should be called in, if they were not called in earlier, to look into that bridge and to see magkano ba talaga at gaano katagal nila gagawin yan. At kung may sira ba talaga. Kasi napaka-importante yan dahil ang lumalabas unang estimate ay pumapalo ng 800 million. Ngayon, pumapalo daw ng 7 billion. Malaking amount yun. That is a very big amount. And even if you spend 7 billion, a feasibility study, a project study, a careful analysis should have been made. At ito, huwag sana gamitin na rason para gumawa ng isa pang tulay. Kasi kailangan talaga natin ng isa pang tulay. This is the main artery from Mindanao to Luzon and vice versa. And you need definitely at least 2 bridges here in order to make it sustainable, at the same time, some sort of economic security naman para sa mga iba-ibang regions. Kaya ako'y nananawagan, dapat i-clarify ng mabuti itong issue na to. Noong mga araw na yon, mga kababayan, spekulasyon pa lang kasi wala pa nga ang flood control project investigation.
hindi pa lumutang ang mga Diskaya, wala pa si Gutesa, espekulasyon pa lang. Pero ngayon, hindi na espekulasyon. Hindi na espekulasyon ang malalang korupsyon. Ayan. Kundi, nakinanta na yung kapatid mo, sir eh. Sir, kumanta rin ho kayo. Baka sakali lang po na mayroon kayong alam, Sir Mayor Alfred. Baka lang naman po. Kasi kapatid yung ho yan eh, si Romualdez. No? Ano ba, kumbaga, dagdag na lang sa mga nalalaman nitong mga resource person. Baka sakali lang naman, sir, na meron po kayo nalalaman tungkol sa mga di umano'y corruption na kinasangkutan ngayon ng kapatid mo. Kung meron lang, pero kung wala, okay lang rin po, sir. Importante, etong sinabi nyo noong mga panahon na yun na na isa sa ayos ulit ang San Juanico, may pakiramdam na ho kayo, may spekulasyon na ho kayo, na natutunugan nyo na parang mayroong nangyayaring corruption nga sa ating bansa. Okay na ho yun sa amin, sir. Maliwanag na po sa amin na ang corruption nga hindi lang haka-haka at hindi lang gawa-gawa ng mga resource person. Kundi, totoo. Kasi mismo kayo ho ang may sabi, Sir Mayor Alfred Romualdez. Okay ho yan. Maraming salamat po dito sa kapiraso nyo pong pahayag pero napakalaman. Ayos. So, ito pa mga kababayan, isang magandang balita. Grabe, magandang balita talaga. Di ba? Tawag nito, si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema, mga kababayan, ay itinutulak niya yung impeachment kay President Bongbong Marcos na naudlot dahil nga hindi nga pinaupo sa Kongreso etong 3 bangko sanang nakuha ng Duterte Youth Party List. Pinag-initan ba, palibasa, merong itutulak na impeachment laban sa presidente. So wala, hindi natuloy, naudlot yun, mga kababayan. Ngayon, ito napakabata na congressman na si Kiko Barsaga, mga kababayan, siya ang papalit na tawag nito, magsasampa yata itong bata na ito ng impeachment laban kay President Bongbong Marcos. O, ito po ang sinabi niya, mga kababayan. Marami siyang sinabi. Una pa lang po ito, mamaya meron pang pangalawa na meron din pong nagkwento sa akin. Mamaya, mas excited yon, mga kababayan. Unahin lang natin ito. We will impeach President Marcos. O, kita nyo na. Sana all may ganito katapang ng mga mambabatas. Alam kong marami naman dyan sa Kamara na mga mambabatas na ganito katapang, pero yung iba, sumisimpleng patago muna kasi meron pa 3 taon, medyo mahaba-haba pa yan. Ang budget baka magkaipitan din, ganun yun, mga kababayan. Iba talaga tong bata na ito, tawag dito, Kiko Barsaga, talagang ubod ng tapang. Kung si Sandro Marcos nga, kung asar-asarin niya sa loob ng plenaryo mismo, mga kababayan, ng Kamara, hindi naman binabastos. Walang inaasar niya lang. Yung Charis Pimping, yung kambal ni Charis, mga kababayan, pikon, lumalayo, may taga-awat sigarin. O ito, yan ang isinisigaw ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga laban kay Pangulong Marcos Jr. hinggil sa umano'y kawalan ng aksyon sa isyo ng bilyon-bilyong pondo ng flood control projects na sangkot sa kontrobersiya. Siya nga naman, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos parang napakabagal pong kumilos. Kaya tuloy nasabi nitong si Kiko Barsaga na kawalan ng aksyon dito sa bilyon-bilyong pondo ng flood control project na sangkot sa kontrobersiya.
para bagang tama na yung meron siyang nasabi na pinuntahan niya yung mga tawag nito, flood control project na wala namang nagawa, kundi meron man at manipis lang yung semento. Hanggang doon lang. Pero yung totoong action talaga na siya mismo, alibas, siya presidente diba? Na siya mismo sana. Kasi ang gusto ng tao, siya mismo kumilos bilang isang pangulo ng bansa. Pero wala. So, ito ang nakikita ngayon ni Kiko na dahilan para ipa-impeach itong si Bongbong Marcos. Ayon kay Barsaga, handa siyang itulak ang impeachment laban sa Pangulo dahil sa umano'y kakulangan nitong magdala ng hustisya para sa taong bayan. Di bagay, inihingi nating lahat, mga kababayan, ang hustisya sa napakalalang korupsyon na sa ating bansa. Nagsagawa tayo ng rally, napakalaking rally dito sa EDSA. Meron pa sa may EDSA Shrine, ipapayo sa monument. Tapos, meron pang sa Liwasan, napakarami rin. Tapos yung mga kabataan ng mga hip-hop, nagwala na. O maraming nasaktan ng mga kabataan, may nasaktan din ng mga kapulisan. Hindi pa ba sapat yun? Yung ingay na yon na ginawa ng ating mga kababayan para gumawa ng aksyon si Bongbong Marcos. Pero tahimik pa rin po Hindi kaya dahil sa pinsan niya, yung naiipit dito sa kontrobersiya, mga kababayan? Dagdag pa ni Barsaga, hindi na dapat palampasin ang kapabayaan ng administrasyon sa gitna ng lumalalang anomalya sa mga proyekto ng DPWH. Gate niya, kailangang papanagutin ang pinakamataas na opisyal ng bansa kung patuloy na mabibigo itong ipagtanggol ang interes ng publiko. Diba? Ang interes ng publiko, yun sana ang isipin ng Pangulo. Ano ba yun? Ang sinisigaw nating lahat na kasuhan, ikulong, parusahan, lahat itong mga sangkot o pinangalanan ng mga resource person. Ay, yung isa nga tumago na Si Saldico wala na sa Pilipinas Yun, mahihirapan na. Ewan ko lang ang Pilipinas, ewan ko lang kung mahuhuli nila yung si Saldico, mga kababayan, no? Sana makuha nila si Saldico. Ewan ko lang kung ilang taon pa ang lilipas bago nila masakote yung mama na yun. Ang tao hindi na makakapaghintay. Ang sinisigaw talaga ay pakulong si Saldico kasama si Romualdez. Di ba? Yun naman talaga gusto mag-resign na si Marcos kung hindi niya kayang lutasin itong problema na ito. Ito na. Si Kiko Barsaga, pinungunahan niya na, mga kababayan. Sana merong mga mambabatas na kasing tapang ni Kiko Barsaga na pumirma sa article of impeachment para kay Bongbong Marcos pagdating ng araw kung ihahain na ni Congressman Kiko Barsaga. Mag-antabay tayo sa mga gagawing hakbang ni Congressman Kiko, mga kababayan, para magkaalaman kung sino at kung gaano karami na mga kongresista ang handang ipatalsik na si Marcos, lalo ngayon na si Martin, masasabi nating hindi na ganun kalaki ang kanyang kapangyarihan. Di ba, mga kababayan? Ito pa isang balita, ito. Kahapon, mga kababayan, may na-post si Congressman Kiko Barsaga pa rin sa kanyang social media account. Ayan, Bago niya po ito na-post, mga kababayan, basahin ko muna. Pati AFP at PNP galit na sa korupsyon ni Marcos. Hashtag People Power. Nako, ito na, mga kababayan. Ulitin ko sinabi ko kanina. Bago po ito na-post,
ni Kiko Barsaga kahapon, gabi ko na kasi ito nakita eh. Kahapon ng gabi ko na nakita ito. Kung di ako nagkakamali, umaga nun, may tumawag sa akin mga kababayan. Kaibigan ko lang naman. Kaibigan ko lang naman. May mga narinig na rin siyang mga bulong-bulungan. Mga kwentuhan lang baga, mga kababayan. Di natin alam kung gaano katotoo. No? Ito, sinishare ko lang ho sa inyo yung kinuwento ho sa akin nitong aking kaibigan na konektado ho dito sa sinabi ni Kiko Barsaga na galit na nga daw ang mga AFP at PNP no sa napakalalang korupsyon mga kababayan sa administrasyon ni Marcos. #people power pa. Pwede kayang mangyari yan mga kababayan? Sa palagay ko pwede mangyari ito mga kababayan kapag hindi naresolba no ni President Bongbong Marcos itong korupsyon nga sa ating bansa. At alam kong hindi ito hahayaan ng mga men in uniform na magpatuloy. Kahit na sabihin nating binigyan sila ni Bongbong Marcos ng pampalubag loob. Ano nga yung bonus ba yun? Basta nagluwal ang administrasyong Marcos para sa mga kasundaluhan na mga kabayan. Para bagang Consuelo de Bobo. Ganyan kayo kabobo. Ganyan kayo binubobo ni Marcos. Kawawa naman yung ating mga men in uniform. Mga kaibigan natin yan. Mababait yung mga yan. At may malasakit yan sa bansa, higit sa lahat, sa kaban ng bayan. At sa mga sinisigaw ng ating mga kababayan na itigil ang ating korupsyon. Kaparehas din natin yung mga yan. Tahimik lang. Ang nakakatakot dito mga kababayan, baka mamaya biglang mag-apoy na talaga sa galit itong AFP at PNP. Baka magkatotoo itong people power na sinasabi ni Kiko Barsaga. At konektado nga doon sa ikiniwento sa akin. Kwento lang naman sa akin mga kababayan, ganito lang. Narinig niya lang daw na kapag hindi daw naresolba ng Blue Ribbon Committee, no? Etong napakalalang korupsyon, walang makasuhan na mga binanggit ng resource person Hindi yung mga bigla lang lumutang ng mga pangalan katulad nila Jinggoy, nila Villanueva, hindi pa ba iba? Yung iba pa dinadawit na lang para malihis yung issue, no? Yun ang nagiging espekulasyon ngayon ng ating mga kababayan. Ang gusto kasi talaga mangyari ng mga tao, itong dalawang nabanggit. Si Romualdez at saka si Saldico, ang unang panagutin dito sa napakalalang korupsyon kasi nga sila nga ang sinisigaw ng mga resource person. Ihuba, pag hindi daw ito ma-resolba ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan, kahit sa independent na sa ICI, maaari daw gumalaw mga kababayan ang AFP at ang PNP. Ayon yun sa mga kwento-kwento ngayon, mga kababayan. Yun lang naman. At di umano magsisimula ang kanilang pag-iingay magsimula sa mga mabababang ranggo hanggang sa mga matataas na. Yan ang nakakatakot dyan mga kababayan. Kaya dapat madaliin ni Marcos itong pagresolba dito sa korupsyon. Kung ayaw niyang madamay, na ngayon ang gusto nga ng karamihan natin mga kababayan, dinadamay na siya. Hindi mo ba mga kababayan, yun naman po ang kwento sa akin. Hindi ko naman sinasabing maaaring magkatotoo o maaaring chismis pa rin yun kasi kinuwento lang sa akin. Pero tugma lang mga kababayan dito sa naipost nga ni Kiko Barsaga. Ayun lang naman po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.